So what's up mga boss? What's up mga boss? So ngayong araw magsisibiti cleaning tayo. So pakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagawa. Let's go! Bali ang kailangan natin sa pagbaklas ng CVT, ang una itong screwdriver. So kailangan siya pang tanggal nitong airbox cover. Then ang sunod itong 10mm para naman dito sa unang takip ng CVT. Then itong 8mm naman para dito sa buong crankcase cover. So yun, natanggal na natin itong crankcase cover natin. At nakita na natin itong ating CVT set. So para matanggal natin itong pulley set, ito natin. So ano siya? 17. So yun, shoutout sa kay JJ sa pagpapahiram sa akin lagi nitong impact drill. Shoutout sa iyo, Tots PA. Ayan, tapos 24 naman dito sa may clutch assembly natin. 24. Yun o, makikita nyo, may mga grasa na. Yan. Ayan, ito. Makakalagay ko lang siya ng ano kasi yun yung dami ng grasa. Itong grasa. Disassemble din natin. Ayan o, makita yung may powder na, gasan din natin yan. Ayan o, kita niya yan o. Dumi. Itong backplate. Ayan, maluwag na rin yung natin, yung slider. Ito yung madalas kong pinagagalitan ng slider piece. Sa ngayon hindi pa ako nakabili ng bago. Kasi halos kakapalit ko lang din ito ng nakaraan. Ito talaga yung madalas na nasisira pag naglulus agad. Siguro dahil sa driving habit. So palitin na rin to. Pero since wala pa tayong pamalit, ito pa rin gagamitin natin. Pero titingnan natin mamaya ng laro niya dun sa loob ng pulley. Pagasan din natin siya. Sprayan natin siya nitong CVT cleaner. Pagasan mo lang natin para buwasan. So yung mga nakadikit rin matanggal. So yan yung itsura niya, hindi pa naman siya masyado madumi kasi madalas naman ako naglilinis dahil nga ako na gumagawa. Itong belt natin, and goods pa naman yung belt. Ayan, may mga konti lang siyang crack pero goods pa siya. Panasan lang ba natin? Ngayon, babaklasin natin itong clutch assembly. So, para mabaklas siya lang natin itong 39 ito, 39. So yun, baklas na natin itong clutch assembly. Tapos yun, tingnan nyo, grabing daming grasa ang itim mo. So ito yung torque drive, bali linisan din natin siya at i-re-grease
para ayan, mag-slide siya ng Slide. maayos. I-regress natin yung loob niya mamaya. Kung bakit. Yan. Tingnan ng grasa. So gamit itong long nose, kunin lang natin, hilahin lang natin itong mga sliding pins na nakalagay dito sa torque drive para mapaghiwalay natin yung male saka female na part na itong torque drive. So, linisan lang din natin siya. Kasi ito, baklasin din natin. Tanggalin natin po yung mga ano niya, pin. Ito tayo ng flats po. Singkat mo naman siya. Saan natin ito iangat. Tapos, kasi wala tayo nung ano, parang plies, di ko lang alam yung tawag. So, ito lang yung gagamitin natin. So, ito, sungkitin lang natin siya. Bali, ginamitan lang natin ng flathead screwdriver itong pagtanggal ng clutch spring. So, ayan, madali lang din naman siya tanggalin. A few moments later. Ito yung clutch lining. So, ito yung mga clutch lining. So, yung lining niya, okay pa naman, makapal pa. Tapos, di ko sure pero parang di ko naman siya napapansin na uminipis. Siguro nawawala lang yung mga groove niya. Kasi may ano siya, may mga lines. Ayan, kapal pa. So, yung mga lines niya na medyo nakababawasan. Kasi yung pinakang bell niya, ayan, may ano rin siya, may groove. Ayan, nugasan lang natin to lahat. Ito. So, itong, kalimutan ko yung tawag dito. Basta ito. Chinecheck din ko kasi yung iba, nade-deform o kaya nababasag. So, ito since buo pa, tapos matigas pa siya. Nakita nyo kanina, parang naglalak yung ano. Ito. Ito. So, kasi itong lining natin, pupasok siya dyan. Ayan, naglalak siya. Ayan. So, dapat naglalak pa siya dyan. Ayan. So, goods pa yan kapag ganyan. Dapat umiilit pa. Kasi kapag basag na yan, wala na siyang kakapitan. Hindi na siya babalik yung maayos. So, parang yan, nag-uumpisa din yung dragging na parang nakaangat na siya kaagad. So, importante din yan. Kasi, hold ng spring. So, yan, explain ko lang din. Ayan, di ba? So, kapag hindi umandar yung motor, ayan, naka-intact siya din dyan. Tapos, since may spring siya dito, ayan, ayan, hindi ko nababalik kasi mahirap, medyo mahirap na. Ayan, medyo mahirap siya ibalik. So, since may spring siya dyan, ang tendency is maglalak talaga siya dyan. Ayan, papasok talaga siya. Hihilahin siya ng spring. Kapag umikot yung wala po ng tawag. So, basta kapag umikot yung ano natin, yung makina, umandar yung makina. So, galing dito sa shop. Galing dito sa, nakakalimutan ko rin yung tawag. Kasi hindi naman talaga, ano, kumbaga ito, explain ko lang. So, kapag umandar yung motor, so bumubo kayang ganun. Ayan, bumubuka sila. Saka siya kumakapit dun sa bell. So, pag dumikit na siya dun sa bell, dun yan na nag-uumpisang paikutin yung gulong. So, kapag hindi mo siya tinrottle, hindi mo siya hinila, babalik lang ulit siya dyan. So, ngayon, kapag itong mga to is
basag na or malambot na o hindi na siya kumakapit. So, ang mangyayari, parang lagi siyang nakaangat o kaya mabilis siyang umaangat. So, doon nag-uumpisa na magkaroon ng dragging. So yun, hugasan na natin yung mga parts ng ating CVT. So sprayan lang ulit natin sila na itong CVT cleaner, Kobe CVT cleaner na nabili ko online. So yun nga, after nating sprayan itong ating panggilid, punasan naman natin siya ng tissue para tuluyang matuyo at pwede na nating maikabit ang ating mga parts. So yun nga, after ko namang punasan ng tissue, ginamitan ko naman siya ng blower para talagang malinis at tuyong tuyo itong loob ng ating panggilid. Kasi ito na nga yung mga nilinisan natin ng mga parts. Bali tuyuin lang natin sila lahat, tapos sprayan natin ng CVT cleaner para wala talagang maiwan na dumi o grasa. So unahin natin itong torque drive. Kwento ko lang kaya ito may kalawa. Kasi isang beses, may pinagpagawan ako dito lang din sa Tansa. Ang sabi niya, yung cover nito, itong takip ito. So ito, dapat daw, hindi ito natatanggal. Kaya ang ginawa niya, nilagyan niya ng sealant dito. Wow! Nilagyan niya ng sealant dyan, bago ipasok. So hindi nga siya matatanggal kasi nakasilant siya eh. Pero nagpa-CVT ulit ako. Ayun nga, naging problema siya kasi hindi na matanggal. So sinusungkit siya ngayon para matanggal. Ayun, tulad niyan. Nagkaroon na siya ng kalawang. Sabi nung kasunod na pinagpagawan ko, mali daw yun kasi hindi ko talaga dapat dinidikit yun. Kasi cover siya dun sa loob ng ito sa slider kasi nag-slide yun. So cover talaga siya. Pero yun nga, since kailangan ng maintenance, so dapat natatanggal pa rin siya. Kasi hindi naman basta-basta matatanggal yung takip nito eh. Kasi may ano yan, yung o-ring na yan, ito. Siya yung pipigil na umangat yung cover. Kaya nga masikip yun. Pag pinasok dito, masikip eh. So, ewan ko kung tama kayo. Ano sa tingin nyo? Dapat ba talaga nakadikit yung takip na yun? O as is lang siya, grasa lang mag-hold sa kanya. So sunod natin itong clutch bell. So yun, tunog pa lang, alam nyo ng bell. Sunod naman ito mga clutch lining. Sprayan lang din natin sila. Sunod naman ito ang male torque drive. So ganun din, linisan lang din ulit natin. Bali nilinis natin hanggang dun sa loob ng male. Kasi kailangan natin mapalitan yung grasa. Marigris yung hanggang loob. Papalitan natin ng bago. Sunod itong sa clutch assembly. So sprayan lang natin yan, tapos buuin natin mamaya. Ilagay natin yung clutch lining sa yung mga lock nya. Tapos ito yung cover ng torque drive, yung may sealant na nilagay yung dating gumawa. So linisan lang natin yan. Then ito namang movable drive phase. So yun yung tawag sa Google, nakita ko lang. Sa nilalagay yung mga flyball. Ayan, tapos ito pala yung isa pang drive phase, fixed drive phase ang sabi ni Google. So yun, punas-punas na naman ito mga guys.
Ito, backplate. Saan tayo yan? Punasan na lang natin. Yan, so ito yung mga bola. So bago pa itong bola, kakapalit lang natin. So yun nga, itong mga slider na supposedly quality na talaga dapat. So wala tayong pamalit. Kaya yung stock pa din. Ito pa din gagamitin natin. Ito pala yung bushing, linisan din natin siya. Bali yun nga. Ito pala gagamitin natin na brasa. Kobe na high temp grease. Synthetic lithium complex. Bali ito muna lagyan natin itong mga gap. Tingnan natin dito. Natin lang. Natin yung kabila. Natin lang. Sana natin itong mga lumabas. Nasa lang natin. Yan. Tapos yun, ito yung male, ito yung female. So, pasok lang natin sila dyan. Yan. Yan. So, pasok na siya. Isa lang natin ilalagay yung mga pin. Yan natin yung pin. Yan. Yan, lagyan natin sila. So, bali ito. So, ngayon itong, makita niyo yung ano na yan. Yung gap na yan. So, pupunin lang natin yan ng braso. So, pupunin lang natin lahat. Ikot. Itong kabila. Yan. Tapos, punasan lang natin yung mga lumabas dito. Yan. Punasan lang natin. Yan. So, kapag puno na siya dyan, yun natin itong cover. Ito ang takot niya. Yan. Itong opya. Yan. Kailangan. Yun. Narinig niyo yan. Yan. Nag-click. So, dapat mag-click siya na ganun. Para siguradong makalak siya. Huwag ba natin itong ano natin? Clutch assembly. Huwag natin itong bali yun ito. Kailangan lang. Pahiran konti-konti lang ito. Yan. Para lang dumulas yung ano natin. Yung lining. Yan. Konti-konti lang. Ayan, punta na natin. Ito nung medyo challenging. Pag babalik ng spring. Tingnan natin sila. Natin sila isa-isang ipapasok. So dito, long nose lang gamit ko. Kasi wala akong tools para dito. Ayan. Ayan siyang opya. Ayan. Ayan. Yan. Okay, nakabalik lang natin itong yung ano niya, cover. Ano ba? Ito ito. Kailangan sabay-sabay siyang bumaba. Yan. Yan. Yan.
Ayan, nakita mo niya may gap siya. Ayan, may awang siya. So, doon natin ipapasok ito mga clip. Gamit ulit ito. So, tulak lang natin. Yun. Yung okay. So, paano ito? Kasi nga pala, makita nyo may ano siya. May gatla, may ano siya. So, dito rin, ayan. So, doon nyo siya itatapat. Oops. Bali, kailangan ulit natin itong tools. Pero bago, ano, kamay-kamay lang muna. Ayan, kailangan ng dalawang paa. Bago niya siya gamitan lagi ng tools. So, lahat ng mga ganitong nut. Ayan. Bago niya siya gamitan ng tools, kamay niyo lang muna para di nasisira yung thread. Kasi pag umpisa pa lang, tools na ginamit niya, may tendency na mali yung pasok ng thread. Doon na siya mag-uumpisang masira. Hindi naman natin itong pulley. Bali dito sa pulley, wala naman masyado ditong kailangan grasahan. So, lang natin yung mga bola dyan. Ayan. Bola. Ayan. Ito, ayun, pareho naman sa kabilang side. Hindi katulad, alam ko sa Honda, parang kabilang side doon may cover. Tapos may tamang orientation din ng pag-install. So dito sa JBT, sa Mio, wala naman siya. Ayan, tapos balik lang natin siya dito. At sabay, yan. Yan, dapat wala kasi siyang alog. So yun sa atin medyo may konting alog na kaya may konting dragging. Yun nga, nilagyan na natin ito ng grasa. So, bago pala yun, kapit muna natin itong belt. So, itong belt, meron siyang arrow. So, yan, arrow. Kung saan siya. Ayan, since pa-arrow niya pa kaliwa. So, kailangan pa sa ganyan siya ikakabit. So, ikakabit muna natin siya dito sa ating assembly, clutch assembly. Next, itong ating ang tawag nito. Kalimutan ko. So, dapat sagad siya at may natira siya na spline. So, dapat may matira siya. Kasi pag pinasok nito, ito kasi para sa kickstart. So, yan, saka natin. Okay, huwag nyo muna ulit gagamitan ng tools. Kamay lang ulit. So, siguraduhin na nakapasok yung spline niya. Dun sa ito, parang washer. Saka natin siya ikpitan gamit. Ito ang impact rate lang.
alog. Straight siya. Kasi naman itong ating bell. Clutch bell. Yan. Itong bell. Yan. Tapos ito ulit. Wala ulit tools. Huwag mo na ulit gagamitan ng tools. Kamay lang ulit. Yan. So hindi ko alam kung ano, wala talaga siyang washer, pero sa akin wala nang washer. Siguro pag papagawa ako sa iba, hindi na nila na ibabalik yung washer. Yan, sana natin siya ulit ang gamit ito. So yun. Testingin na natin kung okay na siya. Let's go. So yun. Goods naman yung pag-cleaning natin. Malinis naman natin siyang nagawa. Na-grease naman natin. Yun lang, wala tayong pinalitan ng pyesa. Ano lang talaga, linis lang talaga. So yun, balik na natin itong cover, crankcase cover at yung air filter natin saka yung takip niya. Then all goods na. So paalala lang ulit, kapag maglalagay ng mga bolt, huwag mo nang gagamitan ng tools na panghigpit. Kamay lang muna para pumasok yung thread. And then saka natin gamitan ng tools para higpitan. A few moments later. So yun, paanda rin na ulit natin. And ayan, okay na. Tapos na tayo mag CVT cleaning. Sana may natutulong ko. Thank you for watching.